beloved Boss Mike Cervera. Ito ang nangyari sa Pilipinas. Sabi ni Pinoy, he authorized Trillanes to go to China to negotiate. I really do not know what. He doesn't want to tell us. Ito yung panahon na ibinibintang kay Mayor Trillanes yung mga ginagawa nila. Maliwanag naman mga kababayan na yung mga gawain nito binibintang sa iba. O tulad niyan, pagdodroga. O sino ba ang mga aminado na nagdodroga? Di ba anak niya? O pero bakit binibintang kay Pangulong Bongbong? Para nga naman ang mangyari mga kababayan, si Digong ang pagtripan ng mga tao. Ganun lang kasimple. Bintang sa iba, gawain nila. Tuloy. 16 times, and after that, we lost this Scarborough show. Ngayon, bakit ako nagtatanong? Ayaw ko kasi, Dito maraming napaniwala si Digong mga kababayan. Dito maraming napaniwala si Digong. Pero, pag napanood nyo tong video na to, dito kayo matatauhan. Oh, tuloy. out of respect to I defer to the office of the President. Oh, kita nyo, sabi rito, parang showbiz, maang-maangan. Oh. Ayaw ko ba? Napipilitan ako ngayon sa inyo. Nilabas na rin in it. Because there has to be somebody who will answer to this. Bakit na panahon na kinuha na yung Seoul, there was no active movement sa armed forces? Oh. Bakit hindi Tandaan nyo yung sinasabi niya, bakit daw walang active movement sa mga armed forces? Kailangan daw makipaggera, humawak ng mga baril, ganon. Padala baski isang barko lang at hitahin? Amin yan! Anong ginagawa mo? Tingnan mo yung mga tao sa likuran. Oh, naniniwala ba sa yan? Parang parang nako, Digong, wag kang magdrama. Oo, wag kang magdrama, basta ako asik ha. Basta ako commissioner. Basta ako kailangan sa custom ha. Nakita niyo mga kababayan yung mga tao sa likuran. Oh. Walang ginawa. Ang order was to stand down. No. Stand down, huwag kayong maghawak ng armas. No. Pinagbili nila ang bayan natin. Kita nyo, galing! Galing ang kwento ni Dutae. Oh, convincing! Tuloy. Siyempre, nung panahon niya, wala akong pwedeng bumatikos dyan. Wala ho. Kung ayaw mong madamay at sasabihin adik ka. Di po ba? Sino ba batikos noon? Kaya nga ho, marami silang nalinlang. Bakit to? Sila lang ho yung mga nagsasalita noon. Yung mga vlogger nilang matatanda na, mula noong, yung mga sinauna, vlogger ni Digong. Ano nangyari mga kababayan? Niluto nila ang isipan ng mga Pilipino. Pinaniwala nila na lahat ng sinasabi ni Digong ay totoo. Pero ang katotohanan mga kababayan ay yung kabaliktaran. Na hindi naiintindihan at naunawaan ng maraming Pilipino pero yung tayo, minsan hindi bumilib dito. Diba? Tuloy. Ito sila, Peldon and Company, mainit yan. O, kita nyo, ito daw, Paeldon and Company, mainit yan. Sino si Paeldon? Di ba yan yung nagkaroon ng ng issue sa custom? Naging commissioner ng custom na ilabas yung bilyong-bilyong droga. Saan at kanino napunta? Hindi na nila inalam. Bagkos, inabsuelto pa ni Digong yan. Ano sabi ni Digong? Wala namang laman yung mga magnetic clepter. Walang drogang pumasok. Dali-dali ho yan na nagbigay ng mensahe sa sambayanan. Noong nahuli yung magnetic clepter, mga kababayan, sabi ni Digong, wala, hindi totoo, fake news yan. Kita nyo kung paano tayo niloko ng mga to. Oh. Tuloy. Kita mo hinahamon si Trillanes, makita tayo. Patayan niya, makita yung dalawa. Tingnan mo. Kita nyo, mga kababayan, magpapatayan daw si Paeldon at si Trillanes. O paano, mga kababayan? Si Paeldon naligaw, sumama dito sa demonyo. Si Trillanes pinaglaban ang karapatang pantao. Pumunta
sa tamang proseso. Dinala doon sa ICC ang laban dahil hindi na makuha ang hustisya sa bansa na to nung panahon niyan. Tama, mali, mga kababayan. Napakasimpleng unawain yan. Tuloy. Gusto ninyo, Yan. Ayan na. Pakinggan nyo naman to. Kung sinabi niya, pag-girahin natin? Sino bang gusto na ano? Kasi payag ako. I can declare war on China tonight. At sino ang magpunta? Kita nyo mga kababayan kung gaano kayo inuunggoy niya. Samantalang kanina, gusto niya, bakit daw, kini-question niya nung panahon ni Digong, bakit daw nag-declare ng stand down? Ha? Eto, kita nyo. Ngayon, nagtuturoan na. Gusto niyo ng gera? Girahin natin ngayong gabi. Sino pupunta? Kasi siya hindi pupunta. Di ba? Hindi siya pupunta. So ngayon, mga kababayan, naliliwanagan na ba kayo na yung sinasabi niya, kinokontra niya? Habang nangangampan niya, iba sasabihin niya. Kasi inuuto kayo. Kayo naman, uto-uto. Di ba? Ngayon, nakuha niya na yung gusto sa inyo, iba na isasabihin. Ganyan din si Sara. Inuuto kayo. Kapag ka nanalo yung mga kandidato nila sa pagkasenador, wala na. Papalitan na yung sinasabi nila. Ha? Di ba? Sundalo ko? Pulis ko? Mamatay lang lahat dyan? Sabi nung, why will I go to war or a battle and I cannot win? Kita nyo mga kababayan? Samantalang sabi niya kanina, question niya yung panahon ni Noynoy. Tapos nung naging presidente na, sino pupunta? Yung mga pulis, yung mga sundalo ko. Mamamatay lang yan. Kita mo? Hindi ba pwedeng isipin mo na sana, Digong, na yung iniisip mo, naisip na ni Pinoy noon? Bago mo naisip yan, naisip niya na yan. Para ako, so sino yung mga gustong pumunta doon? Ang problema kasi mga kababayan, nadadala tayo sa mga mura-mura. Parang ganito lang yan pag nag-aaway kayo ng jowa nyo. Pag dinaan na kayo sa mas mataas na boses niya, tatahimik na kayo. Diba mga kababayan? Ganon ang style nito. Si Digong, kailangan lagi siyang tama. Hindi pa pwedeng maging mali. Tuloy. Ngayon, okay man ako. We will declare war against China. Provided yung mga ugok, yung maingay, na sila. Okay. Bakit hindi ka nauna nun? Maingay ka nung kampanya. Di ba? Yan, mga kababayan, ha? Maliwanag na yan, ha? Token ni Nayo amin. Di yung pa'y maawatang ay na. Itugtog yung aming ulo yun. Ano sabi naman, mga kababayan, ng ating mga netizen? Pakinggan natin, netizen, pasok! Ng dating presidenteng Rodrigo Duterte. Maawa ka ba sa taong libo-libo ang pinatay? Hindi po. Sinasabi natin palagi na dapat maawa tayo sa mga matatanda. Pero itong Rodrigo Duterte nito ay may pakana sa pinakamalalang human rights catastrophe sa Pilipinas. Anong ibig sabihin nito? Ito ang pinakamalalang mga human rights violations sa history ng ating bansa. More than 30,000 ang nawalan ng buhay dahil sa kanyang drug war. Hindi pa kasama dyan yung napakaraning na torture sa loob ng kulungan. Nako. Clarita Alia. Isa po itong nanay sa Davao. 4 na anak niya. 3 doon ay mga bata, mga minor de edad. Ang isa-isang pinatay ng Davao Death Squad. Hanggang ngayon, nag-aasam ng hustisya na sa Davao ang mga Duterte ang hari. Ilang bata na ang na-interview ko. Isa na dito si Jennifer, taga-Payatas, noong 2016. Pinatay yung tatay niya. Binaril sa loob ng bahay nila. Sabi addict daw, sabi drug pusher daw na hindi naman totoo. Yung bata, nahirapang mag-eskwela kasi binubuli na siya. Kasi yung mga dapat yung kaawaan. Ako po si Kaloy Conde, ako isa pong human rights researcher at advocate. Kita nyo, human rights researcher na yan. Ayaw nyo pang paniwalaan. Mga DDS. Sabihin nyo, mas matalino kayo sa kanya. Sabihin nyo, mas matalino kami dyan. Human rights researcher lang yan. Ito yung dapat nyong pinapanood at pinaniniwalaan. Hindi si Maharlika, hindi si Banat Bay.
putik na ito, yung mga ganito. Ako, sa mga ganito nanonood. Di ba? Oh, hindi siya mga vlogger na tulad ni Banat Pai at ni Maharlika. Oh, eto. Panoorin natin ulit. Makinig kayo, makinig kayo. Totoo bang dapat kaawaan ng dating presidenteng Rodrigo Duterte? Totoo ba? Na dapat kawaan ninyo? Sige nga. Maawa ka ba sa taong libo-libo ang pinatay? Maawa ba kayo? Tulad ng mga pinakita ko ng una. Maawa ba kayo dyan? Hindi po. Sinasabi natin palagi na dapat maawa tayo sa mga matatanda. Pero itong Rodrigo Totoo yan, mga kababayan. Sabi ko naman sa inyo, ang puso ko para sa mga senior citizen eh. Oh, yun tinatayuan ko rito sa mga matatanda na pinagpapatay nino ni Digong sa mga bata na pinagdamutan ni Digong ng maganda at kumpletong pamilya na dapat, mga kababayan, yang mga yan ay maayos na makapag-isip, makapag-aral. Hindi nangyari, naging baliktad. Yung pamilya ng mga pinatay at pinagbintangang adik, ano nangyari sa kanila? Binubuli sa eskwelahan. Sinasabihan adik ang tatay mo kaya pinatay. Bakit? Kasi noong panahon ni Digong, sila lang ang may karapatang magsalita at magpahayag. Pabor lahat kay Digong ang sasabihin ng mga tao noon. Walang ganito noon. Hindi tayo makakapagsalita, mga kababayan. Sapagkat unang-una, hindi pa ako vlogger. Ikalawa, mga kababayan, kapag ka naging against ka sa gobyerno ni Digong, isa dadamay ka. Sasabihin drug pusher, sasabihin addict, kaya isasama ka nila sa tothang. Kita nyo, mga kababayan, sino ang gagawa at maglalakas ng loob nun? Maging yung mga kongresista, maging yung mga senador noon. Taneme. Di ba? Tuloy. Duterte nito ay may pakana sa pinakamalalang human rights catastrophe sa Pilipinas. Anong ibig sabihin nito? Ito ang pinakamalalang mga human rights violations sa history ng ating bansa. More than 30,000 ang nawalan ng buhay dahil sa kanyang drug war. Hindi pa kasama dyan yung napakaraming na torture sa loob ng kulungan. Clarita Alia, isa po itong nanay sa Davao. Ayan, hindi ba kayo naaawa dyan? Kay nanay, 4 na anak, pinatay. Kita nyo? Mga minor de edad yan, mga kababayan, 4 pinatay. 4 na anak niya. 3 doon ay mga bata, mga minor de edad. Ang isa-isang pinatay ng Davao Death Squad. Hanggang ngayon, nag-aasam ng hustisya na sa Davao ang mga Duterte ang hari. Ilang bata na ang na-interview ko. Isa na dito si Jennifer, taga-Payatas, noong 2016. Pinatay yung tatay niya. Binaril sa loob ng bahay nila. Sabi addict daw, sabi drug pusher daw na hindi naman totoo. Yung bata, nahirapang mag-eskwela kasi binubuli na siya. Kasi yung mga dapat yung kaawaan. Ako po si Kaloy Conde, ako isa pong human rights researcher at advocate. Kita nyo, yung mga biktima doon po tayo sa tama. Yung mga biniktima ni Digong, yung mga pinatay niya, ang dapat kaawaan, hindi si Digong. Ano ba naman kayo? Ano ba naman kayo? Anak ng petting naman Our beloved Boss Mike Cervera.